At siya mismo, si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay na mga mamamahayag, pumapatay na mga kritikal na mga Pilipino. Ayaw nila na magpalaganap ng katotohanan. Puro kasinungalingan lamang ang nais nilang mamayani sa ating bansa. What is up mga kabayan? Narito na naman tayo para pag-usapan ang mga viral at napapanahong mga balita sa loob at labas ng social media. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo palagi sa mga latest video upload natin. Kabataan Party List Representative Raul Manuel dapat ipakulong dahil sa pang-aakusa sa Pangulo kaugnay sa pagpatay sa isang broadcaster. Ayon kay Pastor Apollo C. Kibuloy, si Daniela Paulite sa detalye ng balita. Pinatutsadahan ng Honorary Chairman ng SMNI na si Pastor Apollo C. Kibuloy ang ginagawang propaganda ng mga makakaliwang grupo na pangsisisi sa pamahalaan sa pagkasawi ng broadcaster na si Percy Lapid kamakailan. Sa isang video ng protesta, makikita na isinisigaw ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na wala umanong pinagkaiba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ama na pumapatay ng mamamahayag. Si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay na mga mamamahayag. Kaugnay rito ani Pastor Apollo, dapat makulong si Raul Manuel dahil sa pag-aakusa nito kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagkamatay ng nasabing broadcaster. Dapat makasuhan talaga yan. Biro mo yun, nakusahan niya. Si Marcos daw ang nagpapatay. Biro mo yan, kaharap-harapan niya, may video. Kaya dapat demanda ng kapulisan. Sinaraan niyang presidente. Ani Pastor Apollo, estratehiya lang ng makakaliwang grupo ang ginagawang pagpapahid ng kasalanan sa gobyerno upang masira ang imahe ng Pangulo. Yan ang talagang pakay nila. Bakit kaya nakikita ninyo ang senaryo? Hindi na sila nagtatago eh. Di ba? Marami na ngayon na nahahayag na silang lahat. Amen. Maliwanag na talagang estratehiya nila. Bakit siya lumabas at ngayon sumasayaw doon sa kanto na si Marcos ang kanyang sinasabing pumatay. Maliwanag yan. Dagdag pa ng butihing pastor, ginawang sacrificial lamb ang pagkamatay ng broadcaster dahil aniya, makikita na parehas lang ang narrative na ginagawa ng makakaliwang grupo. Ito ay upang sirain si Pangulong Marcos. Yun ang kanilang pakay. Gawing sacrificial lamb yung tao na yun para magkaroon sila ng issue. Trademark nila yan, di ba? Ang track record nila ganyan eh. Pinatay si Dato Jarong. Sino ang ginawa nilang sacrificial lamb? Si Jarong. Sino ang kanilang target? Ako. Sinira nilang reputasyon ko. Yan ganyan ang style ng mga komunista. Pag di ka nila nakuha sa isang bagay, sisirain ka. Samantala, sigurado naman ang butihing pastor na hindi na malilinlang ang taong bayan sa propaganda ng mga ito dahil mayroong SMNI na magsisiwalat ng katotohanan. Ang mga sawa hindi na makapagtago. Nakakubli yan dahil malakas sila eh. Naninila lang sa gabi. Inuubos tayo isa-isa. Pagkatapos ngayon, ang kanilang pinagtataguan at mga estratehiya nila hindi na umubra kasi nabulgar na sa laban, nabulgar sa SMNI. Amen. At sa ating pamamahayag dito sa Spotlight. Amen. Itong SMNI, itinalaga ng Diyos ito para magsalita ng may katapangan at katotohanan. Kasi kung hindi gaganito ang gagawin ng dakilang ama na magtatayo siya ng isang katulad ng isang hinirang, ng isang broadcasting network na SMNI, talo tayo sa information war. Ang lahat ng kasinungalingan, kabulastugan ng NPA at pananakot nila ang siyang maghahari, mamamayagpag. Ito namang ibang mga network, takot din sila dahil pera naman ang sa kanila, negosyo. Baka tirahin sila, bombahin sila, etc. etc.
mawawala negosyo na. So makikipag lips to lips yan sa kalaban. Juan Ponce Enrile po ay nagbanta. Hindi naman po nagbanta. Sabi niya nga, hindi po siya nagbabanta. Pero ito po ay positive statement. Ano po ang sinasabi ni Juan Ponce Enrile na positive statement? Na mananagot po etong si Raul. Si Raul Manuel dahil sa kanyang mga pagbibintang sa ating mahal na Pangulo. Ito po ang sinabi ni JP, alam niyo naman po si Manong Johnny Enrile, no? Hindi po, pag nagsalita po to, yung sinabi niya po na hindi nararapat na magkaroon ng additional power, yung Chief of Staff, at lalong hindi na po kinakailangan yung Chief of Staff, yun po ang nasunod. So mali po, yung tama po yung sinabi po natin, na mali po yung pang-intindi nito ni Mike Abe, di ba? Mali po siya ng pang-intindi. Sinabi kasi ni Mike Abe, hindi daw sinunod ni Pangulong BBM yung payo ni Enrile, no? Hinggil po dun sa pagtatayo ng Chief of Staff. Kasi sinabi raw na ni Enrile na hindi na kinakailangan yung Chief of Staff. Ganun pa man, itinuloy pa rin ni Pangulong Marcos. Kaya sabi ko, tama si Enrile. Sinunod po siya ni Pangulong Marcos. Okay? Boss Bans, payag ka ba na isunod na kay Percy? Okay, ito po ang ngayon naman po, ito naman po ang sinabi ni Enrile. Representative si Raul Manuel should show proof of his allegations. Otherwise, he is a liar and liable for cyber libel for making such irresponsible and unproven statement. I would be happy to prosecute him. This is not a threat but a positive statement. Okay. So yan po yung tinuran ni JPE. Nakakatakot kasi alam na po natin tutuluyan po siya ni JPE. Maganda po yan sa atin. Ako po, in general, pag mga journalist po, dapat hindi na natin inano. Dapat, ayoko i-cyber libel yung journalist Kasi pwede nyo naman sagutin, di ba? Pero ito po, si Raul Manuel, hindi naman po journalist yan. Siya po ay isang congressman. Dapat po, responsable po siya dapat. Di po ba? Siya po ay dapat isang responsableng mamamayan. Una, pinasusweldo natin siya. Ikalawa, nahalal po siya Halal po siya ng taong bayan. Tapos po, hindi mo na ginalang yung presidente ng Pilipinas. Inakusahan mo pa. Wala kang proof, wala lahat, no? Talagang minsan natatakot din ako para kay Manuel Di ba? Paano? Aakusahan, parang hindi nyo po ba napapansin na pinasisikat po ng gusto si Manuel? Lahat po ng issues, si Manuel na po ang kanilang nadaig pa ni Manuel si Baba Reyes Mas marami pang kuda si Manuel. Congressman yan Si Baba Reyes, si Renato Reyes, hindi po tayo magtataka kung ang gagawin niya sa buong buhay niya ay bumatikos ng bumatikos. Bakit po? Rallyista yun Ano ba ginagawa ng isang rallyista? Di ba? Hindi po katakataka yun na si Renato Reyes wala nang gagawin kundi bumatikos ng bumatikos. Hindi naman natin pinasusweldo yun O kung sino man ang nagpapasweldo sa kanya, gusto nila yung ginagawa ni Renato Reyes. Imposible namang hindi kumikita yan. Ang tagal-tagal na nagrarally. halos kaidaran ko yan. Hindi nagkakalayo ang edad namin ni Renato Reyes. Di ba? Batang-bata pa nagsimula yan. Ngayon, maputi na rin ang buhok. Nagrarally pa rin. Ang point ko lang dito, wala pong problema Kasi trabaho niya yun
trabaho niya mag-rally. Pero ang congressman ng Pilipinas, hinalal natin para gumawa ng batas. Lahat ng issue na nakatutol ka, lahat ng issue nariyan ka. No? Mahirap po yun. Pinasisikat ka masyado ng amo mo. Kung sino man ang amo mo, wag na po tayo maang-maangan. Kilala namin lahat kung sino yung amo mo. Ang nakakatakot po niyan, baka pinasisikat ka. Kasi wala pong epekto si Wala pong epekto si Percy Lapid. Sa totoo lang po. Yung inaasahan siguro nila na malawakang rally, hindi po nagaganap. Ikalawa, pero meron po sa international. Alam niyo po, minsan hindi natin na alam kung ano, pero ang laki po ng impact niya sa international. Kasi sabi sa international na si Bongbong kung ano-ano ginagawa, no? Si Bongbong Marcos, yung presidente ng Pilipinas, kung ano-ano ang kasalanan nila ibinibintang, wala po naniniwala Di po ba? Hindi po nila pinaniniwalaan. Ngayon po, meron na silang tunay na binabato. Kasi anong binabato nila kay Marcos? Anak siya ni Ferdinand? Hindi po. Hindi po naging kasalanan yun. Ngayon po, may binabato na sila. 100 days pa lang, meron na namatay na journalist. Sa international po, importante po yun. Okay, kaya mag-ingat-ingat ka, Raul. No? Mag-ingat ka sa kinakalaban mo dahil si JPE ang attorney. Si JPE ang abogado ni Pangulong Marcos. Hindi po abogado ng Pilipinas, Solgen po yun. Abogado po siya ni Pangulong Marcos. Kaya po, pwede ka talaga niya. Ako ayoko po na bibigyan ng yung mga journalist isa cyber libel. Pero dapat po to si Manuel. Ang maganda po niyan, pag siya ay na-convict, ang kagandahan po, pag convicted ka, hindi ka na po pwedeng tumakbo ulit. Di ba maganda? Hindi na siya magiging congressman. Kaya po, tama po yan, no? Manong JPE. Ituloy nyo po yan.